Hi guys! Nandito kami ngayon sa Toronto Airport, papunta ng Paris, France. Nasa may boarding area na kami. And galing kami ng Kitchener and nag-book kami ng Waterloo taxi from Kitchener to the airport. Ang amount niya na nabayaran namin sa pagpabook ng Waterloo taxi ay $125 one way. And nag-book na rin kami ng taxi pagpabalik namin dito sa Canada. By the way guys, yung experience namin sa airport ng Toronto, kasi it's been like 4 years since nag-travel kami. So, super new experience again dito sa airport. Very na sila dito guys, like digital na. Yung pag-check-in namin nung luggage is na lang, parang meron na lang siyang kiosk, na digital kiosk. Then kukunin mo yung yung tag para doon sa check-in luggage. And then i-drop off mo na lang siya doon sa parang conveyor nila na magsascan na rin nung tag na yun. So, yun guys. And quite strict sila doon sa gano'ng kabigat yung luggage, which is yung, kung for example sa amin, maximum namin is 23 kg, dapat yun lang. Actually, mas strict to guys kapag digital yung nag-check kung gano'ng kabigat yung luggage mo. So, ayan. So, meron lang kaming isang malaking luggage din, dalawang hand carry na luggage and parang backpack. Yun guys. Ano pala yung sasakyan nating plane? It's a Lufthansa A380. Yeah, A380. Which is operated by Air Canada. Lufthansa operated by Air Canada. Operated by Air Canada, but then the airlines can be different. Sample, yung Qatar Airways operated by, I think, Air Canada pa rin. And then, nabili namin yung ticket guys, February pa. Kasi talagang 1 year namin plinan tong trip na to, going to France and Germany. So, all of the planning, everything, and the ticket, it's like 1 year in the making. Yung pamasahe namin, like dalawa na kami back and forth, which is yung Lufthansa operated by Air Canada is around 4,000 Canadian dollars. Direct flight siya. Both flights are direct flights. Dito kami sa loob ng plane. Ngayon ay 8:34. At ayan, dito kami sa aisle and window seat. Actually, hindi kami bumili ng ng yung reserved tickets. Pero nakakuha pa rin kami ng window seat. So, so nice. Kasi kinausap lang namin yung dun sa customer service na kung pwede is sa side kami. Kasi meron din kasi nandito sa gitna, tatluhan yung sa gitna. Tapos dito sa side, dalawa. Tapos, ayan. So, dalawa lang kami dito. And aisle and window pa, diba? Perfect. Tapos guys, meron silang binigay na blanket. Ayan. And then, eto, pillow. Ayan. Blanket and pillow yung binigay nila dito. Tsaka guys, okay din yung niya, legroom niya. Pakita ko sa inyo yung legroom. Ayan guys, maluwag din yung niya, legroom niya. Kaya tuwang-tuwa kami dito. Ayan, dami pang space Okay yung legroom niya. Tapos, ayan, entertainment, manood. Ayan, ito. Yung Pearson Toronto Airport.
Alors, préparez une petite collation légère vous sera servie. Merci. On board this flight, we'll be offering you a hot meal with the bar and beverage service. Guys, so ito yung in-flight meal na binigay sa amin. Meron tayo dito parang tinapay. Ang pinili ko ay pasta. And then, meron siyang binigay na cookie. Parang salad, water. Meron tayong cheese. And then, butter for the bread. Buksan natin yung pasta. So, ito yung pasta. Parang pesto pasta siya. Ito yung in-flight meal. Hi guys! Good morning! So ngayon ang binigay na breakfast ay yogurt and merong parang raspberry cake. Hi guys, dito na kami yun sa taxi papunta ng aming hotel. So, dun after nung pagkuha namin ng luggage, dumiretso na kami dun sa taxi stand. Actually, before pa kayo makalabas ng airport, marami nang nag-aalok ng taxi. Pero wag kayo dun guys, kasi nakita kasi namin sa isang vlog na maraming nambubudol dun. So, pumunta na talaga kami dun sa may nakalagay na parang ano siya, stand na may nakalagay talagang taxi. Tapos meron doon na nakaabang na babae na meron siyang naka-green siya na parang vest at meron siyang tag na parang GPS ba yun? GF. Basta meron siyang nakalagay na parang something na tag. And then ayun, pinakita niya sa amin na standard rate yung parang sa left wing ng Paris ay 65 euros, tapos yung sa right wing ay 56 euros. So, doon ako nakaano na ito legit talaga to na taxi. Tapos nung tinawag niya yung taxi, meron talagang nakalagay sa taas na green na taxi nakalagay. Kasi yung iba doon guys, nambubudol. So, kailangan is alam nyo kung saan talaga kayo kukuha ng legit na taxi. And yun nga, standard rate sila. Sinasabi ko guys na nakalagay na taxi. And ito pala siya, G7. Kasi, haba. Abo-abo kapag yan. Abo. Ito yan. Wala. This one. Yan. Muklan guys. Muklan. This is our hotel. Ito yung aming hotel. Bonjour. Ooh, so cute. Bonjour. Yeah, Colorado. By the way, just Sure. It's outside in the yard before you go on the right. Up to the stairs, you have it outside. Ito yung guys yung hotel namin. Meron siyang parang maliit na spa
space dito sa gitna. Tapos mga rooms na yan sa gilid. Ang cute talaga niya. Super cute. Tapos andun yung reception area. Tapos yan sa taas mga rooms. Open, ano lang to? Open area lang kami dito. Cute. Guys, ito ang elevator dito, guys. Saan yung ka? Ito. Guys, Ganito yan din yan. ang mga shower nila. Ganito kalit yung elevator dito. Tapos ito, oh, ano na siya dito? So, It's so romantic. Mexican ka. Dalawa lang ang kasya sa elevator. Oh my gosh. Oh my paano goodness. itong open? Kung claustrophobic ka guys, dito pwede sa'yo mag-stairs ka na lang. Saan mag-open? Yan nyo, sarado na to. Push. Real estate is ours dito. Okay, so the 5. 5-2 sa dito. Kakaloka. Salit ng elevator. So, fun. Pati rin yung mga ano nila, oh, ang late din. Ano? Late din ng space I feel so tall. ng kanilang hallway. Ooh, this is our room. For the next 2 nights. So, ito na yung parang, ano niya, lagyan ng mga damit. Hangers. This is our bed for the next couple of days. And, yan na. Ito na yun. Namalab pa, ano dito. So, may pasok yung shoes. Okay. That's yung CR. That's it. Oh, okay. Hanapan natin yung CR. Welcome to France. Hanapan natin yung CR. Send muna natin yung sapatos natin. Galing pang airport. So, ito yung CR. Oh, okay. Ito na siya. Yan, guys. Ito yung shower, sink, and yung toilet bowl. Yan na yan siya. Ito na yan siya. Liit-liit lang. Meron ditong... Pero pwede na. Kasya na kami. Nasaan na tayo dito? Super liit niya, guys. It was 396 for 2 nights. So that's almost 200 euros. So, 396 euros Including tax. for 2 nights. Yun yung rate nitong ano na to. Plus, meron pang city tax na binayaran kong 20 euros kanina. Yun yung... So, mga almost 400 euros, including tax, and then, yeah, ano nga yun? City City tax. So, which 400 you only pay euros when you for check in. 2 nights. So, yeah, 200 euros per night. Itong ganito kaliit na room. Look at Pero this, super cute naman niya, guys. Kasya na kami dito ng dalawa. Pang dalawang tao lang talaga itong room na to. Pero, yeah, goods na kami dito. It's downtown Paris. Yan pala guys, nagdala kami ng adapter na pang Europe. Ito, yung 2-pin na bilog. Kasi ito siya. Ayan. Sa Alert si Kevin. Sa drive. Kape-kape dito eh. Saan na tayo?
Parang nadaanan natin to kanina. Aswa. And then, saan na tayo? Okay. Breads. Pie. Ham. Cheese. Croissant. And may eggs tayo. I think there's an egg. Okay. How's the Parisian breakfast? Très bien. Très bien. Having his croissant in Paris. My fourth croissant? Fifth croissant. Tingnan mo yung itlog dito, may lagyanan talaga siya. Init ah. Ano ba ito? Right? O hindi nga ito. O hindi ba? Hindi kami marunong gumamit. Hindi, ganito lang siya. Ganyanin mo oh. And then, Tap natin ganyan. Oh, diba? Oh. See? Ganyan lang. and then, Ganito. Ganyan. Para kang nag-hammer. but I wanna put it in my plate. Oh, okay. Oh, diba? Social. Ang itlog ay may lagyanan. Hi guys! Ito kami ngayon sa may Eiffel Tower. Bonjour! This is Trocadero. Yeah. Itong place na to. Very touristy siya na place. Ayan, dami-daming tao. Monday morning ngayon, pero super daming tao. Ayan. Nag-iingat lang kami kasi marami din ditong mga magnanakaw. Kaya, actually, wala akong dalang bag. Meron ako sa loob lang. Nasa loob dito, pero ano lang siya, parang maliit na pocket lang. Nabalagyanan lang ng aking konting pera and itong vlogging kit ko. Yun lang. Yun lang din alam ko. Actually, yung pera is 20 euros lang. So, para wala talaga siyang makuha sa akin. Yan. Thank you. Yan, aura-aura lang dito sa Paris, guys. Ito sa may Eiffel Tower. Marami din dito ano,
yung mga nagtitinda-tinda, pero basta wag mo lang silang wag mo lang silang pansinin para hindi ka mabudol. Yeah, pero ano naman. Yan sila. Pero pala yung quality ng... Yeah. Tsaka baka iskamin ka yan. Hindi sa'yo bigay yung picture talaga. Pero nagbayad ka. yung price na. So, nandito kami ngayon sa Le Petit Bouillon. And nagpa-reserve kami ng seat kasi kailangan ng reservation guys. Kaya kung gusto nyo kumain sa mga restaurants dito, kailangan nyo ng reservation. Make sure magpa-reserve kayo. Kasi hindi sila nag-allow kung ano lang, walk-in or mag-antay ka na matagal. So guys, ito yung order kong potato soup with crouton and lentil With bacon. with bacon bits. Guys. Right. Order the butcher's cut. Parang masarap to. And then meron siyang chicken and then salad on the side. Yeah. There you go. Nakabalik na kami ng hotel. Doon pala sa kinainan namin sa Le Petit Bouillon, yung total na binayaran namin ay 40 euros. Actually, not bad kasi busog na kami tapos masarap talaga yung na-order namin na pagkain. Tsaka super puno nung paglabas namin ang haba ng pila. So talagang pinipilahan siya na restaurant. Pero kailangan nyo talagang mag-book in advance, magpa-reserve. Yeah, so far yung pinaka nagustuhan ko doon yung potato soup. Tsaka yung yung butcher's cut, yung sauce ng butcher's cut, super sarap. Guys, hindi pala sila dito nagtitip. So, kung ano yung nakalagay doon sa bill, yun na yun. May tax la included, pero walang tip na hinihingi. Kape.
Chocolate. Okay. Let's get to the tiny taste. We're here in a patisserie and we ordered on a chocolate, on cafe, and on Latte. chocolate l'orange. 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 Hi guys, dito kami ngayon sa Anhui na train papunta ng Strasbourg. And dito kami nakaupo. Ito yung mga, yan yung luggage namin para at least kita namin. Tsaka nilagyan din namin yan ng lock para hindi agad-agad makuha. So dito kami natabi para kita lang namin. So okay naman siya, maluwag naman yung upuan. Pakita ko sa inyo yung sa yan guys, ito yung sa harap. Tapos maano din yung legroom niya, maluwag. And ito yung table. O yan. Yan yung sinasabi ko sa inyong lock guys. Nilock namin yan dyan sa sa lalagyanan ng luggage. Ito ang aming hotel dito sa Strasbourg. So pagpasok ng pinto, meron siya ditong like sort of powder room. And then meron siyang kitchen. May fridge, meron doon dishwasher, and then microwave, stove, yan, toaster, water heater. And then, pagdating dito, this is our room. Ayan, laki ng bed. Tapos meron ditong cabinet. Malaki siya talaga compared dun sa Paris. And, ito yung CR toilet. And meron dyan siyang full bath. Okay, may bathtub, shower, there, breakfast, in Strasbourg. This is our cheese. Oh, eggs. Guys, of course, hindi natin papalampasin ang mag-laundry dito sa France. So, kailangan lang mag-download ng app. And ito yung washer nila. Ito rin yung dryer. Ang washer ay $4 per load. And then ang dryer ay 4 euros per load. And then ang dryer ay 5 euros per load. So, may kamahalan siya. Tsaka, ito pala guys, hindi na kailangan ng liquid detergent kasi para siyang coffee machine. Meron na siyang liquid detergent na kasama dun sa machine na to. So, hindi mo na kailangan bumili ng separate. Yan siya guys. Laundry.
Hi guys, so nagbabalik kami sa Lamyan because grabe lang cravings for Asian food. Ika 5th and 6th day pa lang namin dito sa Europe pero kikrave na kami ng Asian food talaga guys. Hindi na mapigilan. And ito yung kanilang menu. Hello. Hello! Are you ready? Guys, ang order niya na, what is this, Lanzo? Lanzao? Yep. Dito sa Lamyan Place. And nag-order lang ako ng tea kasi busog pa naman ako. So mag-share na lang kami doon kasi marami din naman yung serving niya. Ayan guys. Ayan guys, sarap na sarap siya sa ano niya, noodles. Le Petit Fonds. Lalagyan na ng luggage. Habe, welches wiederholt mich ansagen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and gentlemen, due to a technical problem, our train stopped Okay at din the tong may moment here. table sa harap. Tapos, I've informed super you laki ng of legroom. further information. Thank you. Harapan to na ano to, upuan na to. It's not. Wow, ang laki pala ng river nila dito. Wow. Dito kami ngayon sa train, local train ng Germany. So galing kaming Strasbourg. Nag-alight kami dito sa Germany, papunta ng Heidelberg. So mabilis lang naman yung biyahe pero may switch of trains lang. But yeah, ganda ng local trains nila dito guys. Ang linis, tsaka Liebe Fahrgäste, Ano, malaki din yung erreichen space. in wenigen Minuten Heidelberg Hauptregio. Auf Wiedersehen. ayan guys, yung train ticket pala namin, binili namin 1 month ahead nung travel namin to Europe. Tapos nagbabago-bago yung presyo niya. Depende kung gaano, if malapit na yung, ano nyo, yung trip nyo, then mas mahal na siya. So, yeah. Ito na guys, yung local train nila. Here in, Germany. Ang hotel dito sa Heidelberg, Germany. It's the Premier Inn Hotel. And ito yung toilet, bath, shower, and then meron ditong like coffee station. Modern siya. And high ceiling. Nice ceiling. May pailaw-ilaw pa sa bed. Oh. It's nice. TV. Meron tayo ditong chair. And gabi na kasi sa labas. So, I don't think may makikita pa tayo. Yeah, hindi siya ma-open. Anyway. So siya, guys. Ang hotel here in Heidelberg, Germany. So guys, ito lang ako nakakita ng hotel na merong opener, can opener. Actually, this is a beer can, beer bottle opener. Kasi nandito tayo sa Germany, so lahat ng tao dito, or karamihan ng tao dito, nagbe-beer. Yan na yung parang tubig nila. So, dito sa hotel namin, merong beer bottle opener. Hi guys! Dito kami ngayon sa hotel namin sa Heidelberg. Kwento ko lang sa inyo yung experience namin sa Strasbourg. So, bale na pagpunta namin sa Strasbourg guys, super lamig doon.
As in, like, feels like -6 nung pagdating namin and super mahangin siya. I think it's because mataas na lugar yung Strasbourg. And then, so, if pupunta kayo doon ng winter, like, for example, pumunta kami ng ngayon na December, magdala kayo ng kahit na isang down jacket. Kasi malamig sa Strasbourg. Sa Paris naman, okay lang yung weather doon. Like, +10. So, sakto lang. Yung mga like, coats, ganon. Pero pag sa Strasbourg, kailangan mo talaga ng down jacket. Tsaka pala doon sa Strasbourg, guys, meron doon na parang cathedral na super taas nung tower. And pumila kami doon, super lamig sa labas kasi parang almost like 45 minutes kami pumila sa labas na super lamig. And then, pagpasok namin, so may $8 na bayad para umakyat doon sa tower. And nung nagsimula na kami umakyat, nakarating na kami ng halfway. And then, medyo malapit na kami dun sa tuktok ng tower. Super lamig, mahangin, tapos hingal na hingal ka na kasi 300 plus steps yun. So, pwede ka na magpahinga, pero hihingalin ka pa rin. And so, hindi na namin natapos yung pinakatuktok kasi hindi na ako makahinga, guys. As in, kasi super hangin, tapos hinihingal, sinisipon pa ako. So, parang, oh my God, what is happening? So, tinigil na namin, sabi namin, baba na kami. So, yun guys, if pupunta kayo ng Strasbourg, hindi ko masasuggest yung umakyat kayo sa tower nung cathedral. Bahala kayo at your own risk, pero sinasabi ko na hindi ko ma-recommend yun. But other than that, it's really a Christmas capital in Europe. Ang dami-daming tao, guys. Kahit 26 na kasi, December 26 na kami umalis sa Strasbourg, marami pa ring turista. Though closed na yung mga Christmas markets after 24th ng gabi, yun yung pinaka-last na open pa yung mga Christmas markets. And after that, mostly closed na rin yung ibang mga shops doon. Kasi meron din namang mga, doon, like mga retail shops and mga restaurants. So, if pupunta kayo ng Strasbourg, i-plan nyo na lang ahead. If possible, maybe before December 24th. And then, ayun guys, pagdating naman dito sa Heidelberg, okay naman yung weather. Hindi naman siya singlamig ng Strasbourg. Medyo malamig pa rin. I think nasa 2 degrees Celsius. Pero, ayun na, carry naman. Ayos na for us yung weather. Kasi sa Canada is, nung umalis kami is -13. Kaya yung mga plus na degree Celsius is okay na for us. Yun guys, ang update. We're already here in Germany on our 6th day of our Europe trip. Hi guys! So, hindi pala ako nakapag-OOTD sa mga videos ko. So, ito ang aking OOTD ngayon here in Germany, Heidelberg, Germany. So, meron lang akong scarf and then coat in my gloves. Stockings. Nagkulot-kulot lang din ako ng babok. Anyway, pag lumalabas pala kami, ito lang ang dala kong bag. Lalo na sa Paris. Binili lang namin ito sa Temu. So, maliit lang siya na parang body bag. Tapos, dito lahat ng kailangan ko. Tapos, nasa ilalim talaga siya ng coat ko. Lagay ko siya dyan sa ilalim. Para hindi tayo manakawan. Actually, wala naman talaga mananakaw dito kasi laging dala-dala ko lang ay yung tawag dito, photocopy ng passport. Meron tayo dito tissue. And then my lip balm. Tsaka Apple tag. Kasi wala akong dalang phone. Hindi ako nagdadala ng phone pag nasa labas. Kasi meron akong dalang vlogging stick. So, ito yung Apple tag. Naka-connect ko dun sa phone ng husband ko. Para makita niya ako kung nasa kasi wala akong phone. And yeah, yun lang naman ang laman ng aking itong mini pocket. Tapos, nasa ilalim lang siya ng aking coat. Ayan, para wala talagang matik pocket dyan. Also, may dala pala akong €20, which is
is actually nagamit ko na kahapon. Normally nilalagay ko yun doon dito sa pocket. Pero ngayon wala akong dalang cash. Ayan guys, ating outfit for the day. And there you go! Guten Morgen, Germany! Ito pala guys yung bus stop nila dito sa Heidelberg, Germany, which is, ito rin yung stop for the tram. At saka meron sila ditong screen na makikita mo kung ilang minutes darating yung tram or bus. Ayan. Ang daming tram, like mabilis din, like mga 2 minutes, 3 minutes, ganun yung nila sa tram. But sa bus medyo matagal. Pero same stop lang siya, dito lang din siya. Maganda yung transport system nila dito sa Germany, in fairness. Yan yung tram. Cafe and restaurant sa Heidelberg. Ito yung pangalan ng cafe. Itong Nosal Cafe and Restaurant. Yeah, very quiet prices. Affordable lang. Mga presyo niya guys. Reasonable. You know, 15, 11 euros, 9 euros. Cup of coffee would be 3 euros, 4 euros, 9 euros. Not bad, no? Yeah. So, order kami guys. Pinakasikat na schnitzel, of course, Germany. It's my salad. Yeah. Schnitzel. Schnitzel in Germany. This is the cake, the chocolate cake. Also guys, nagpaparefill ako ng tea. Kaso hindi daw sila nag-refill ng kahit hot water lang dito sa tea. Kailangan mong mag-order ng panibagong tea. Tapos order din ako, or hindi nag-order. Parang nanghingi din ako ng tap water. Hindi yung bottled water, tap water lang. May bayad din siya guys. So lahat may bayad dito. Kahit tubig guys, may bayad. So yung tubig dito, half a liter, like, as in like plain water lang, 4 euros yung bayad sa tubig. Guys, ito guys yung 4 euros na tubig. Parang tap water lang talaga din siya. Tapos 4 euros yan, kakaloka. Huwag mong sayangin yun, na mahal yan. Pandesert na. Huwag matubusin yan. Yes, it was. Guys, ito ang aming, ito yung aming bill, 36 euros lahat na kinain namin. Super okay na to Mura na to guys. Ito, so far sa lahat ng kinain namin na restaurant, ito ang pinakamura na bill namin, 36 euros. And super busog na kami. Okay din yung service nila dito. In fairness. So, yung pangalan ng restaurant is this one, Nosal Cafe and Restaurant dito sa Heidelberg, Germany. Highly recommended. Ito guys, yung cafe restaurant na pinuntahan namin. Pag pupunta kayo dito, highly recommended. Cafe Conditore Nosal. Dito kami sa grocery store nila. Ganap kami ng mga gummies. Gusto kong gami-gami. Oh. Also, gusto ko rin mag-cup noodles. Let's see, magkano? 1 euro.
pasta. Oh, ito may soup. Ito. Ew. 0.99 euro. Uy, meron din ano, classic Asian. Ma'am. Uy, shucks, may Shinram yun. Sabi niya. Ito guys, mga gamis, kakaloka ka. Haribo. Ito talaga yung mga gusto kong ano, You know, Haribo. i-try. Mura lang din siya. 1.99 euro ang Haribo. Ito talaga ang pinaka-original. Ay, super mura ng beer. 1 euro. Oh. Kakaloka ka. $3 sa atin. 0.99 euro. Pakamura. Pakamura. Bili namin. Usually, meron ako ulit ng chips, salt, and vinegar. Ganito. Tapos, ito ng chips, tortilla. And then, guys, kasi gusto ko ng noodles. Wala ko ng udon. Then, of course, the sour na gamis. Yan ang makapasalubong na to. Itong Knoppers goodies. Parang kasi siyang, kung titignan mo sa picture, parang siyang Ferrero. So, parang masarap. Kaya binili namin yan. Makapasalubong. Okay, this one's mine. There is Haribo. Ito, kasi ito, okay ako pasalubong kasi itong Haribo na to, may individual packaging na siya sa loob. So, kung marami yung, for example, sa life group namin, bibigyan namin ito. So, pero sila bigay isa nyo, no? Kuha lang sila. Okay? Meron pa dito isa pa. Tapos, of course, meron din original na Haribo. Ito ako mine. The sour gummies. And ito ako dito sa Dunkishan na to, na chocolate. Kasi ang ganda ng packaging niya. Milk chocolate siya na parang, ito, parang may cream sa loob. Hopefully masarap, pero ganda yung quality niya. Yan, milk ha. So, bumili kami ng tatlo niyan. Tapos, asawa ko sa kami ng Marcy. Sabi ko mas kami ng Marcy naman sa Canada. Pag sinatag ito. Ito rin. So, Sojeten na chocolate. Yan, pampasalubong din. Dalawa binili ko na. Tapos ito, gusto ko kasi ng cacao. 60% cacao na chocolate. Yan guys, ang total na pinili namin sa grocery ay 35.68 euros. Yan na siya guys. Yan yung individual prices niya. That's it. Nakauwi na kami sa hotel. Tatry natin tong binili natin na Haribo. Itong berries. Tsaka yung original na Haribo. So, dito muna tayo sa original. Hindi ko alam kung nakatry na ako nito eh. Parang ano, hindi pa siguro. Chewy. Yun yung kain ko. So, strawberry flavor yun. Try natin tong yellow. I like it. Nice. I'm so excited ako ito. So, tingin mo kasi, berries talaga yung shape niya. Alam. Ano itong black na berry. Wow, ito yung labot niya. Kaya? Ang tamis. Naku. Hindi ko masyado beto. Ang tamis. Kaya natin tong ito, red. Hala, ang tamis. Hindi ko kasi masyado sa matamis guys, so hindi ko siya bet. Super tamis. With water. Dito kami ngayon sa coffee shop na malapit na sa train station. Papunta kami ng Frankfurt. Nasa Heidelberg pa rin kami ngayon. And this is my outfit of the day. May OOTD. So, meron ako nitong fluffy na head or ear muffs. And then my furry scarf. There you go. Tsaka guys, ang tatangkad ng mga tao ngayon. Tsaka pag Sunday, sarado ang mga groceries. Most of the shops sarado dito sa Germany ng Sunday. Kaya bibili sana pa kami ng pasalubong kaso sarado yung Rewe, which is yung grocery nila dito. And tatangkad ng mga tao. Para kami mga high schooler dito guys. Super tangkad nila. Mga babae, tangkad, lalo na yung mga lalaki. Tsaka yun nga, hindi sila ma-hello dito compared sa France na laging bonjour. Dito yung hello is halu pero hindi sila ganun. Parang medyo reserved sila. Dito kami ngayon sa train station ng Heidelberg. Actually maraming mga trains dito. Local and both like the provincial trains. So sa amin is yung like ICE, DB. So inintay lang namin. Papunta ng Frankfurt. So guys, ito yung DB train papunta ng Frankfurt. There you go. Dito ulit kami sa parang may kaharap na table. So okay talaga yung dito, legroom dito kapag ganito yung table. Ayan
siya on time yung train, tsaka ang bilis lang nung ano, kailangan mong sumakay agad kasi ang bilis lang nung waiting time. So ito ay papunta ng Frankfurt, mga 4 stops from Heidelberg. Ito guys yung view. Hallo, guten Morgen, Germany. Hi guys, kwento pala namin yung experience namin nung papunta kami ng Heidelberg from Strasbourg, France. May connecting kasi siya, train. Tapos since na-delay yung Onwy papunta dun sa connecting train, ay naiwan kami nung train papunta ng Heidelberg. So kakwento ni Paul yung kung paano kami nakasakay ng connecting train again. So, basically, may mga technical errors first train. So, it was delayed and then we had to take another train to Heidelberg, but we didn't have to buy a new ticket. We just showed the same original ticket to the people in the next train. I mean, to the conductor or something like that. And you can also use the same, if you bought first class, you can also use the same first class. It's a connecting train, even though that's not the original train that was in your ticket. So yeah, you can just reuse it. No need to buy a new one. Bullet train. Super bilis ng train na to. Saka very smooth siya. This is our hotel in Frankfurt. Only for one night. Kasi bukas ay uwi na kami. Tingnan nyo guys, yung toilet dito. Paka-open no. Wala man lang siyang door. Malaki din in fairness. Ito yung aming hotel sa Frankfurt. Hello, Frankfurt. Guten Tag. Dito na kami sa hotel. Bakit ako pala sa inyo? Meron akong, or kaming biniling parang lock para sa bag. If makita nyo, naka-lock siya sa zipper. Ganyan siya. So, hindi siya basta-basta mabubuksan. Kasi merong parang stopper na lock dito. Bili lang namin to sa Amazon. Ganyan. Parang another layer of protection para sa mga pickpockets. So, ganyan siya. Yes. Hi guys! So, yung total pala na nabayaran namin or nagastos namin sa 9 days trip to Europe ay around 11,000 Canadian dollars. So, kasama na doon yung round trip ticket for 2 from Canada to Europe, and then accommodations, hotels, yung food, and then yung inter-country na trains within Europe. Kasi medyo mahal din yung train tickets
And then, yeah, so around 11,000 Canadian dollars, 9 days trip to Europe and France and Germany. There you go. Hi guys! Pauwi na kami ng Canada. Nandito na kami ngayon sa plane from Frankfurt to Toronto. And yeah, it was really a nice Europe trip, 9 days. And very smooth lang din yung travel namin within Europe. Very chill lang din yung itinerary namin. Kaya na-enjoy talaga namin. So there you go guys. See you again in my next